Kahapon napanood natin kung paano tiniis ng anim na magkakapatid ang hirap ng buhay. Ngayong isang sorpresa ang kanyang natanggap. Ginawa ko siyang secret for how many months? Wala akong pinagsabihan. Ito na kaya ang sagot para matakasan ni Loribel ang kahirapan? Saan nahantong ang kanyang pakikibaka sa buhay? Patuloy natin subaybayan ang kanyang kwento dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Sonja, sa pag-aaral mo noon, ano-anong mga challenges ang naranasan mo? I think the one that stands out for me now is the provision for school. Kasi my sister and my dad, tulungan sila mapag-aral ako. But I was trying to also look for other scholarships para kahit man lang makatulong sa books. Kasi ang mahal ng books, especially noon sa nursing. So, throughout my school time, I was trying to teach on the side, mag-tutor, or looking for other scholarships para makatapos on time. Yan, Brother Peter. What a great attitude. But still, it adds pressure on the student, di ba? Gaya mo, maraming pagsubok din hinarap si Loribel sa kanyang pag-aaral. Naranasan niyang maggutom at magtiis para lamang makasurvive sa araw-araw. Pero nag-ibang takbo ng buhay niya nung may nag-invite sa kanya mamundok. Patuloy natin subaybayan ang kanyang kwento. Nagpatuloy si Loribel sa kanyang pagiging aktibo sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa naimbitahan siya sa isang leaders training. At dahil wala pang karanasan makapag-travel, agad na sumama si Loribel. Doon ay nakaranas ng kakaibang pangyayari sa kanyang buhay si Loribel. Pero yun yung nagkaroon ako ng personal encounter kay Lord doon sa prayer mountain na yon. During the worship, natumba ako sa sahig, alam ko yung nangyayari, pero hindi ko magalaw yung katawan ko. Tapos umiiyak ako, nagpa-flash sa akin lahat ng pangyayari sa family na hindi ko alam na ang bigat na pala. Iniiyak ko, parang sinurrender ko siya lahat. Since then, sabi ko, iba na. Meron na akong bagong pangarap sa family ko. Kung sana maranasan nila yung ganitong pakiramdam na grabe yung joy, yung peace. Ano yung ganong klaseng experience kay Lord, maranasan din sana ng family member ko. Bilang bahagi na ng pamilya ang turing kay Loribel, buong puso siyang binigyan ng full scholarship ng kanilang simbahan upang makapagtapos ng kolehiyo sa kursong theology. Ganito yung kondisyon namin. Magpapaaral kami sa inyo, pero dadaan muna kayo sa seminary para magiging maayos yung pundasyon nyo. So, nung time na yun, akala ko mag-aaral lang talaga ako sa seminary, tapos iraraos ko lang yun, tapos kukunin ko na yung gusto kong kurso. But eventually, sa loob ng seminary, natagpuan ko talaga yung calling ni Lord. So, yung scholarship namin nun, tuition fee and miscellaneous. So, yung everyday mong pamasahe, pagkain, talagang wala. Lagi ako nasa prayer room, pray ako ng pray, Lord, paano naman to? Tapos nangungutang ako sa kung saan. Ando doon pa rin ako nun sa stage na kahit piso talaga wala. Everyday, struggle talaga. Dahil sa porsigidong makapagtapos, nangungutang ang ina ni Loribel upang may maibigay na pamasahe para sa kanya. Biyaya naman na nagkaroon si Loribel ng sponsor na nagbigay ng monthly allowance sa kanya. 2,000 monthly, tapos another year level, may another 5,000 monthly. So all in, naging 7,000 monthly. Yun na yung nagpo-full-time pastor na ako, at the same time, full-time student. Nagdoon ako nag-desire na, Lord, sana naman hindi lang ako Bible study, sana naman mapasnacks man lang ako sa kanila. So grinant naman ni Lord. Naranasan ko talaga yung miracle niya. Ini-extend ko rin sa iba. Taong 2009, nang magbunga ang pagpupursigi ni Loribel, natapos niya ang kanyang 4-year theology course. Kalaunay, naging pastor si Loribel sa kanyang church. Nang makapagtapos, agad na nagtrabaho si Loribel sa isang printing company upang makatulong sa pamilya. Makalipas ang ilang araw, isang vision ang ibinigay kay Loribel. Meron kasi kaming morning prayer na every 4 a.m. Doon ko narinig kay Lord yung impression about Him. Narinig ko yung instruction ni Lord that you and Pastor Sam will lead a big church. I will bless you and your descendants when you obey. Ginawa ko siyang secret for how many months?
wala akong pinagsabihan. Nung month na yun na nag-visit siya, dun may impression sa kanya si Lord. Sabi sa kanya na parang listen to me daw, may sasabihin daw ako sa kanya. Ang in-impress sa akin ni Lord na sasabihin is pinaalala niya sa akin yung journal ko yung months ago. may strong urge talaga from the Holy Spirit to tell him kung ano yung nakalagay dun sa journal. Yung page ng journal na yon pinakita ko sa kanya. Like, pinabasa ko, tapos nanginginig pa yung kamay ko. Pastor, takot ako, diba? Days after that, nag-message siya sa akin, sabi niya, let's meet sa food court para maraming tao. Bring your journal. Will ni Lord, gusto kong magpakasal agad. Sabi ng ganyan. Bago ko sabihin sa mama ko, naramdaman na ng mama ko, may feeling na talaga ako na si Pastor Sam, sabi niya. Sabi ng papa ko, ay, ayaw pa talaga kitang mag-asawa kasi bata ka pa eh. Pero kung si Pastor Sam, okay lang. In 2 months, kinasal kami. Di nagtagal, agad ding nabiyayaan ang kanilang unang supling. Dahil dito, kinailang tumigil ni Loribel sa pagtatrabaho upang matutukan ang anak. Sa gitna ng masayang buhay may asawa at kasiyahan sa paglilingkod sa Diyos, panibagong pagsubok ang dumating sa kanyang buhay. Magpatuloy pa kaya siya sa pagpapastor sa kabila ng matinding hamon na haharapin sa buhay? Abangan yan bukas sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Alam mo, Sonja, it's so encouraging the way the Lord personally deals with Loribel. Yung mga revelations niya, napaka-personal, parang talang dinidirect siya step by step. Right. Ganun ka-clear, no? Na talagang like what it's step by step, na talagang wow, you can really trust the heart of God for you. Tulad ni Loribel, mayroon ka bang kabigatan sa buhay na pilit kang hinahatak pababa? Naku kapatid, ilagak mo yan sa ating Panginoon. Sabi nga na sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Bukod sa kapahingahan, biyaya rin ni God ang buhay na walang hanggan. Sa kwento ni Loribel, binago ng Panginoon ang takbo ng kanyang buhay nang isuko niya ito sa Diyos. Sa katunayan, maaari nating gawing acronym ang pagbabago hango sa pangalan ni Loribel. Love of God redeems us in blessed eternal life. At alam nyo, ang eternal life na yan ay maaari ding mapasa iyo. At nagsisimula yan ngayon. Kung gusto mong tanggapin ng Panginoon sa iyong puso bilang Panginoon na tagapagligtas, that eternal change, yan yung nauna kay Loribel eh. And when that happened, all these things changed in Loribel's life. So if that's you and you want to say, I want to receive God, I want to receive Jesus as my Lord and Savior, and the life that He has for me, pray this simple prayer from your heart. Panginoon, maraming salamat dahil hangad mo ang kapahingahan ko sa iyong presensya. Panginoon, ngayon, I release unto you all my burdens, all my cares, and I receive that rest from you alone. Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng nagawa kong mga kasalanan. And today, I'm declaring, Jesus, that I'm receiving you as my Lord and my Savior. Be the one that directs my life, Jesus. I receive the transformed life that you want for me, starting with my eternal life in you. Holy Spirit, help me. Help me to live a life that pleases you all the days of my life. In Jesus' name, amen. Amen. If you sincerely joined us in prayer and accepted Jesus as your Lord and personal Savior, you are now a new creation. Your name is now written in the Lamb's Book of Life. Balita mo naman kami kapatid sa iyong mahalagang desisyong ginawa. Please type, yes, tinanggap ko si Jesus. Your name and location sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia o mag-text sa 0917-126-1442. Again, that's 0917-126-1442. Kung ikaw naman ay nanonood sa YouTube, mag-comment, yes, tinanggap ko si Jesus. Sa gusto namang sumali sa aming online Bible study group, comment BSG. Today is just the beginning of your new life with the Lord. Welcome to Christ's family. Samantala sa ating pagbabalik, makakasama natin sa studio si Loribel. Ano kaya ang nagbago sa kanyang buhay matapos siyang mag-Prayer Mountain? Paano kaya siya nakakasiguro na si Pastor Sam nga ang kanyang the one? Ang mga kasagutan at iba pang katanungan
sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Diyan lamang kayo. Are you sick or do you know someone who is? Come receive your healing at Your Healing Now. Happening on March 13, this powerful gathering features Pastor Hiram Pangilinan, Prophet Franklin Battle, and many more. Scan the QR code for more details. Come receive your healing now. Welcome back to the 700 Club Asia. Kanina napanood natin sa kwento ni Loribel kung paano nagbago ang takbo ng buhay niya nang maka-attend siya ng leaders training sa Prayer Mountain. At syempre, kung paano na nakilala ang kanyang forever na si Pastor Sam. So para ikwento sa ating ang kanyang transformation in love life, welcome back, Loribel. Hello po! I'm so happy to be back. Yes. So, Loribel, ano ang nagbago sa buhay mo matapos kang maka-attend ng leaders training sa Prayer Mountain? Actually po, nung na-experience ko yung Holy Spirit that day, lahat ng questions ko po na-answer. Kahit wala pang nagbago, literally, sa harapan ko kung ano yung... Kasi yun pa rin naman yung buhay ko eh. At that point, kung ano yung iniwan ko doon sa baba ng Prayer Mountain, alam ko, pag bumalik ako, ganun pa rin naman yung situation. But something happened in my heart na lahat ng questions... when I see you, God, parang ganyan, ano pa pong itatanong ko? I see you face to face, parang ganyan. Wala na akong question. Lahat ng nangyari sa buhay ko may purpose. Your circumstances did not change kasi alam mo, ganun din pagbalik mo, but you changed. Yes, my heart really changed. And the way you saw things change, di ba? So ngayon, so ngayon, Loribel, anong masasabi mo na, ano yung dati mong pananaw sa Panginoon at ano na yung pananaw mo sa Kanya ngayon? Grabe, yung dati kong pananaw, di ba, na wala siyang pakialam. Pero ngayon may pakialam pala siya na lahat ng yon na pinagdaanan ko ay part ng training and making niya sa akin. Na kailangan ko yung pagdaanan para ma-develop ko yung compassion sa mga tao eh. Makita ko kung ano yung pinakamababang uri ng tao sa lipunan para pag inangat niya ako, ando doon pa rin yung humility. Right. Humility and yung connection and appreciation sa lahat ng bagay na galing sa Panginoon. Amen. And we see that. Right. We see that. So, nung nagkaroon ka ng scholarship, ano naman yung pakiramdam mo? Piling ko hindi ako deserve. Hindi ako matalino. Kasi syempre wala akong natutunan nung elementary to high school kasi gutom na gutom ka nag-aaral. Talagang parang pinapalipas ko lang yun dahil wala akong magawa. Tapos nung meron kasi akong mindset kapag scholar ka, dapat matalino ka. Right. You're so deserving. Right. Parang sa lahat ng yun, parang yung word na scholar, parang hindi siya applicable sa akin. So, na-overwhelm pa rin ako. Iniisip ko, talaga ba? Scholar ba talaga ako? Bagay ba sa akin to? Masusurvive ko ba to? Maipapasa ko ba to? Yan. Tapos, yung scholarship pa na yun, international school, yung seminary, di ba? Na yun. So, maraming foreigners. Tapos, syempre, ang kausap ko buong buhay ko doon lang sa squatter. So, yung intimidation ando doon. Tapos, takot ako mag-English. Takot ako makapag-usap kaya nag-improve bigla ang English mo. Alam dati, kapag may mga foreigner doon, tumatakbo ako, natatago ako sa prayer room. Kasi yan, yung halibuylo pa lang, sobrang hirap na ako. But that's favor from the Lord. Right. Amen. What you received. Amen. Yeah. Parang feeling mo you don't deserve, but it's God, tama. It's God's favor upon you. So, nung nag-aaral ka ng theology, natapos mo yung theology, I guess, ano yung pinaka-take home mo? Yung pinakamahalagang natutunan mo? Natutunan ko sa seminary. I guess po, pinaka-take home ko doon yung story po ni David, na, alam mo, from a shepherd's boy na naging hari, tapos lahat ng mga pinagdaanan niya is still part ng making ni Lord. So iniisip ko, ako ang take home ko is ganon, na mula talaga sa pinaka-putik, putik talaga. Tapos, alam mo yon, part ng inangat ka talaga ni Lord, so may maganda siyang plano. So, siguro, niisip ko na nagiging maganda yung ending kapag pangit yung beginning mo, no? Kailangan na mapagdaanan mo yung pangit para mas ma-appreciate mo yung beauty
Yeah, kasi pag wala kang comparison kung ano yung pangit, parang hindi naka-highlight kung ano yung maganda. Alam mo yun? So, nakita ko po talaga yun na iba si Lord magplano ng plot twist sa buhay mo. Oo nga. At si Lord ang nagpapaganda ng mga naging pangit sa buhay natin. Kasi nagkaroon siya ng meaning at the end eh. Right. Kasi nung aaminin ko po during nung seminary days ko, piling ko hindi pa ako masyadong Kristiyano. Parang siguro may standard siguro tayo when it comes, pag Christian ka, ganito ka, perfect ka. Pero di ba, from step, parang sa lahat ng step, parang glory to glory talaga yung making ni Lord. So sa akin, na-refine ako doon kasi sa seminary, everyday talaga yung prayer room. Dahil wala akong kinakain pa rin doon eh. Oo. Di ba? Kasi prayer room na lang. Prayer room. Na lang. Oo. So, mas lalo kong na-experience si Lord kasi yung everyday na pamasahe, sobra pa siyang by faith pa din sa akin. So, yung experience ko sa prayer room, experience sa klase, doon na-frustrate ako kasi gusto kong mag-participate sa mga discussion sa classroom setting sa seminary. Pero dahil English, hindi ako kapag-participate. So, naiiyak talaga ako. I have so much idea. That's it. They saw you as a deep thinker. Oo nga. Oo, kasi quiet ka. Kaya na hindi ako kapag-participate. Nakakaiyak yan. Ang dami kong gustong i-express pero hindi ko ma-express kasi wait lang, mag-i-English ako. But you know, in those moments, you can appreciate the Lord because He's doing something inside of you. Kasi you yourself are saying, gusto mo ma-express, meron ka ng maraming ideas gusto mo i-share. Yes po. Yeah, but only you were cautious because of the English. So, napanood din natin na dumaan ka sa maraming klaseng hirap no, sa buhay na at dumating ka sa point na gusto mo nang sumuko. Ano yung pakiramdam ng makagraduate ka finally? Finally, alam niyo, ako kasi yung unang naging professional sa family. So ako yung What unang... an honor. Ako yung unang graduate. So feeling ko po, kaya ko na silang iahon sa kahirapan. Alam mo yung gano'n? Yeah. Yung feeling na, yung may pride na, kasi nung una, parang hindi na, walang pag-asa sa family na makagraduate. Then ako yun. Pero yung kalagitnaan yun na nag-aaral ako, nagtutulungan na talaga kami. Yung mama ko, nangungutang na para may pamasahe ako kahit one way lang going to Ayala, Makati. So alam mo yun, parang tapos yung finally nakagraduate ako, feeling ko buong ang tanan namin yung nagtaguyod nun eh. Oo, kasi may scholarship ako sa tuition pero yung mga pamasahe ko, laging one way utang. O minsan bigay ng tito, minsan inuutang ni mama. So, minsan kung saan-saan nanggagaling, pero kadalasan himala. So finally, parang it's a dream come true. Nagkaroon ako ng isang step forward na, kaya palang graduate kahit walang-wala. Totoo para si Lord. How did your mom feel? Oo nga. Sobrang proud. Alam niyo po, sa graduation ko, ang dami pong dala ni mama. Kasi lahat yun, kaakibat ninyo para mapag-aral Maybe they were all part of the community that helped na and prayed for you. nakapagpamasahe sa'yo, di ba? Ang dami pong dala ni mama, church member noon. Tapos, kumbaga, yan ang proof. Di ang ba? dami. Buti na lang. Prutas ng ating effort. Praise God. Buti po nun walang limit yung number of visitors, of guests doon. Wala naman po. Tapos may award po ako nang graduate sa seminary. Wow. Pastoral awardee po nila ako. Thanks. Sa Sa hindi ka batch. makapag-share ng ideas, pero may award ka. Praise God, di ba? Pero ito, Lorabel, syempre kailangan nating balikan yung love life mo, di ba? So, nung nakita mo ba si Pastor Sam, may love at first sight ba o talagang wala? Mukhang wala talaga. Mahal, wag kang masasaktan, pero alam mo naman. Wala talaga. Ang layo naman. Wala kasi- yung ting. Wala. Hindi kagaya nung kinikwento ko dun sa kapatid ko, di ba? Pero yung sa akin, sa personal ko po, wala. Kasi nung dumating ako sa church na yon, si Pastor Sam nagpipreach. Tapos, ang itsura niya po, payat na matangkad nun. Tapos, yung long sleeve niya, yung maluwag na parang matanda. Tapos, yung maluwag na, Yan ang style ngayon, maluwag di ba? Tapos, basta. Tapos Hindi maganda yung fit ng damit hindi sa maganda. kanya. Okay. Tapos Okay. parang siyang stick na, tapos very matapang siya mag-preach. Tapos, Okay. syempre galing ako sa matapang na pamilya. Para na-intimidate ako. Anyway. So sige. wala, Pastor Sam, wala talaga. Wala. Okay. Tapos Thank you for 25 answering. years old siya, tapos ako 13 years old. Nung dumating ako sa... Ay, wala talaga. You're not even thinking kasi Yeah, of kasi 13 ka pa getting lang. serious with someone. Okay. Para ako malalabat Dapat talaga wala pa yun sa horizon mo as a 13-year-old. Tama yan, tama yan. So, paano mo naman nasiguro na siya na
ang maging forevermore? Grabe, after 7 Forevermore. years. After 7 years na po, naging pastor na po ako nun sa local church. Tapos, siya po is isa sa mga nagtitrain sa amin, mga pastors. Like, may mga kasabayan din po ako, mga kaedad ko nun, na siya yung mentor naming lahat. Okay. Opo. So, tapos, naging kami po, unexpected, nung panahon po na, nasa 2 years na ako nitong pastora sa local church, na sa Sukat, kung saan din po ako na-save. And then, yung time na yan, nagpipray po ako sa leadership ng church as a whole. Hindi ako nagpipray ng love life kasi ito yung, andito ako dun sa stage na sobrang satisfied talaga ako kay Lord. Yeah. Nasa pinaka-peak ako ng spirituality ko, na in love talaga ako kay Lord. So, I was praying every day, 4 a.m. every day. Sobrang devoted ko doon. Yung journal ko, like, ako yung ang prayer ko po every day is hindi sa bahay. Sa sanctuary talaga, I open the door every day, 4 a.m. in the morning. Nagpipray ako with my journal. Tapos practice ko yan kasi as a pastor, gusto kong gayahin ako ng mga members. And then, tapos ayoko talaga na parang nagsasalita lang na walang daily prayer. Ganyan. So, nasa ganung momentum ako na hindi ako naghahanap ng love life. Biglang surprise! Tapos, one of my prayer time na yon, meron pong parang soft whisper na i-write down ko. Iniisip ko naman, meron akong revelation from the Lord. So, write down this. Then, sa journal na yun, nagsinusulat ko yung impression, parang I have to stop na sa prayer time ko kasi may impression si Lord. So, kinuha ko na yung ballpen ko, nagsusulat ako. Habang nakaluhod po ako nito sa kung saan po yung altar ng sanctuary, kung saan po ako nagpapastor. You and Pastor Sam will lead a big church. I will bless you and your descendants when you obey. From the context na, wala po kaming something. Wala crush, wala. Actually, itong time na to, parang si Pastor Sam kasi. Type parang, ka na niya. Hindi eh. Hindi Pero type kasi siya nung mga kasama ko, yung mga ati-ati ko sa church. Oo. So yung mga ati-ati ko sa church, ganyan-ganyan, na crush daw nila si Pastor Sam, ako naman, sige. Pero sabi ko, to be honest, yung time na to, kasi 20 years old na ako eh. So may appreciation na ako na pag ako nag-asawa, gusto ko kagaya ni Pastor Sam. Ganyan. Pero nung time na yun, 32 na siya, tapos ako 20, tapos kung sino-sino na yung mga pwedeng i-pair sa kanya. So parang hindi ko naman naisip na pwede pa rin kaming mag-pair. Na ikaw pala yun. Oo, parang hindi ko siya naisip. Pero sabi ko, gusto ko ng ganitong tao. Pag nag-asawa ko, kung gusto ko kagaya niya. Hindi ko alam na mag-aabot kami. There you go. Kagaya niya. Gusto lang kagaya niya. Hindi pala siya. Siya pala talaga. Opo. So, surprise. So, to make the story short, talagang narinig ko sa Panginoon na siya. Pero sabi ko, Lord, kung ikaw to, parang hindi ko naman, parang mangyayari to na wala akong gagawin. Siyempre, babae ako. Tapos, 2 months after, time niya yun to visit the local church kasi may mga iniikot po siyang mga local churches. So, isa lang ako sa iniikot niya doon. So, 2 months pa yun na pumunta siya doon sa church. Right? Nung natanggap ko yung message niya yun, like, wala akong kwentuhan, si mama, kahit sinong mentor. Kasi sabi ko, may isipin nila, nag-hallucinate ako. Siyempre, binata siyang pastor, tapos marami siyang admirer. So, iniisip ng baka ako, parang ganyan. So, kahit sa mother ko, mga closest friend, kahit yung nag-invite sa akin niya, si Ate Beng, yung nag-mentor sa akin na babae, yung unang naghatid sa akin sa church. So, kahit siya, wala talaga akong sinabihan. Para walang commotion. Until ng time na nag-visit siya 2 months after, pumunta siya doon sa local church na yon, na sinabihan niya ako na ang impression ni Lord sa kanya, hintayin ko daw, na mag-stay siya after church, kasi meron daw sinabi si Lord sa akin na kailangan kong sabihin sa kanya. There you go. Si Lord talaga. Ganun po yung nangyari. Ganun po ka-straightforward yung nangyari. Pero wala po kaming communication ni Pastor Sam ng 2 months po. Wala kaming, nagkikita kami Talagang sa training si Lord lang. na. The Holy Spirit arranged that. So, ngayon may sariling pamilya ka na. Ano ang ayaw mong maulit na naranasan mo noon? Yung walang makain. Yung obvious, Obvious tama. yung walang makain. Correct. Sobrang ayoko yun. Yeah, Tapos correct. pangalawa, yung magkaroon ng lasenggong asawa, ng bubugbog ng asawa. Which that will not happen because pastor si Sam. So, that's it. Man of God. So, Yes po. he has the fear of the Lord. So, that's it. Ayaw kong maulit. Yung ganun. Sabi kong Praise mabubugbog ako God. ng asawa ko. Yeah. Hindi na talaga kami magkikita Hopefully, ulit. hindi naman maging ganun si Pastor Sam. Hindi diba? naman po. Actually, going 16 years na kami this year. Praise God. Wala naman po akong bugbugan. Wala namang naranasan. Praise God talaga. Pero ngayon kasi
Loribel, madaming nanonood mga estudyante siguro na sobrang maybe similar sa pinagdadaanan mo. Hirap na hirap to even go to school, hirap na hirap sa buhay, maybe nagsiskip din sila ng meals. Pero punong-puno sila ng pangarap. Ano yung maipapayo mo sa kanila? Yeah. Ang maipapayo ko lang sa kanya, lapit sila kay Lord. Kasi ang pangarap, kapag hindi kasama si Lord, nakakapagod mangarap. Mauubusan ka ng motivation na magpatuloy araw-araw. No? Isang challenge yun na magpatuloy. Pero kung kay Lord kasi, hindi ka nauubusan ng lakas, ng motivation, ng passion. Hindi ka mauubusan eh. Kasi si Lord overflowing lagi. Lahat ng energy na kailangan mo para ito matupad ang pangarap mo, ibibigay ni Lord yan. Hindi ka mapapagod. Amen. Well Amen. said. Yeah. Thank you very much, Loribel. Thank you for sharing that. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang The 700 Club Asia. Ang iyong kabutihang loob ngayon ay maaaring magbago ng mga buhay bukas. Maghatid ng pag-asa, pagpapagaling at pagbabago sa pamamagitan ng CBN Asia. Bilang pasasalamat sa iyong donasyong 1,000 pesos, makakatanggap ka ng online access sa dokumentaryong The Genius of Israel. The country needs you. It's time to serve, and that's really what it's about. Plus, ang downloadable devotional na Reflection and Awe. Become a CBN Asia partner today. Sa panahon ngayon, marami sa ating mga kababayan ang nagkakasakit at ang mas masakit pa, wala naman silang perang pampagamot at malayo sila sa mga health facilities. Kaya ang ilan sa kanila ay pinuntahan at tinulungan ng ating humanitarian arm, Operation Blessing. For this 53-year-old Rodolfo Naguera Jr., a farmer from Marinduque, medical care was always out of reach. With little income, checkups and medicines were a luxury he could never afford until today. Kaya tuwang-tuwa siya sa tulong na ating binigay. Nakatulong din ang grupo kay Sosima, 78 years old na matagal nang hindi nakakapagpatingin sa doktor. Ang sabi ni Sosima, lubos akong nagpapasalamat sa masusing check-up. Talagang inalagaan ako ng doktor. Nakakuha ako ng reseta, isang buong konsultasyon at libreng gamot. Lahat ay naibigay. Dalawa lamang sila sa marami nating natulungan sa Marinduque. At ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa inyong panalangin at suporta sa gawain ng CBN Asia. Part of your giving to CBN Asia goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. Ngunit marami pa ang katulad nila na pwede nating matulungan. So let's continue the cycle of blessing by helping others. Be a CBN Asia partner now. To donate, call 8737-0700 or scan the QR code flashed on your screen. Pwede yan sa Shopee Pay, GCash, Maya, and BDO Pay app. May God bless your generosity. Sa buhay, maraming pagsubok tayong haharapin. Ngunit huwag tayong matakot at mawala ng pag-asa. Humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Sabi nga sa Isaiah 41:13, Ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Kaya naman keep calm and trust God. At dito, nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code, call the number on your screen, or chat with us on the Facebook Messenger of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Tinur ako ng 2 angel, tapos papalapit doon sa isang community. Nakita ko yung community, alam ko na Filipino community in a Muslim community. After the tour ng 2 angel, face to face ako, tapos ang sabi nila, go now.